Magandang araw po mga kasabong, mga katukaan. Nandito po tayo ngayon sa second day ng World Game Fowl at World Pigeon Expo dito po sa World Trade Center. Alam nyo, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at sumuporta sa ating expo. Nakakatuwa po. 2 araw na po, pero ang dumating dito, my God, who's who in Philippine cockfighting at saka yung sa pigeons, ganun din. Mga pangalan, unang-una, Juancho Aguirre, Red Game Farm, Patrick Antonio, Biboy Enriquez, Art Lopez, mga Amerikano, Brian Corcoran, si Alfredo Flores ang Iron Creek, si Calvin Randall, si Carol Naismith po nagpadala ng manok, hindi siya makakapunta. Too many to mention itong mga tao na dumalo po ngayon dito po sa ating World Game Fowl at Pigeon Expo. Mga kasabong, ngayong araw po, ibibida natin ang mga linyada ni Ricky Reyes sa Bloodline segment. At syempre, makakapanayan po natin ang Bakbakan 2013 champion na si Bebot Uy. Again, sa ating American Breeder naman, sa American Breeder Tour, trio trip sa Amerika, walang iba kundi ang idol natin na si Bruce Barnett. Lahat ng yan ay ihahatid ng original sabong authority ng bayan. Manny Verbano po ito, ang kasador ng tukaan. Ngayon po ang panahon ng brooding period o yung mga sisiw po natin. Pagkapisa ay aalagaan nating mabuti katulad po ng pag-aalaga ng kanilang inahin. Marami pong pamamaraan yan, pero yung mahalaga po dito po pumapasok yung physiological development ng ating mga sisiw. Mahalaga po na tandaan natin yung temperatura, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, hindi masyadong nahanginan. Siyempre, ingatan po natin na sila ay mabasa. At ang pinakamahalaga, huwag natin silang i-expose sa elements. Yan po ang mga dapat nating bigyan ng pansin. Para po sa karagdagang payo ukol po sa brooding system at saka management ito, ibabahagi yan ni Doc Rafael Himera ng Excellence Poultry and Livestock Specialist. Ito po, panoorin ninyo. Magandang araw mga katukaan. Ito po si Doc Rafael Himera ng Excellence Poultry and Livestock Specialist para sa kalusugan at iba pa. Mga katukaan, part 3 na po ng ating brooding system. Ngayon naman po, paano naman natin malalaman kung tama nga ba yung ating init o yung lamig dun sa loob ng brooder? So, paano natin matche-check yan? Mga katukaan, pag malamig po yung panahon, makikita po natin yung mga sisiw, tendency po nila magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Kasi kailangan nila yung init ng isa't isa eh. So pag nakikita po ninyo yan, delikado po yan. Kasi yung mga sisiw, magpapatong-patong yan, yung nasa ilalim, kawawa. So yan, mag-iisip na kayo, ibig sabihin kulang yung init ng inyong brooder. So pag kinaumagahan yan, nakikita mo yung ilalim, nasa ilalim na sisiw, most probably patay sila o napipilay sila. So kailangan natin tamang-tama lang yung init ng ating brooder. So paano natin malalaman? Diba, sabi ko nga kanina, pag magkukumpul-kumpul na yan, ibig sabihin, malamig yung panahon, hindi tama yung init ng brooder mo. Kaya kailangan, malalaman mo yan, pag yung mga sisiw medyo hiwa-hiwalay, well-distributed sila sa area ng brooder, kahit saan sila pwede, makikita mo talaga na tama yung init mo. So, paano mo gagawin yan? Simple lang. Ginagawa ko dyan mga katukan, pag masyadong malamig yung panahon, yung ilaw na 25 watts sa brooder, binababa ko yan malapit sa kanila. Makikita mo dyan sila magkukumpulan, alam mo mainit talaga. Dyan sila maghihiwalay-hiwalay, lalapit sila sa ilaw. Pero hindi na sila yung magpapatong-patong. Pag medyo mainit naman po yung kanilang pakiramdam, lumalayo sila sa ilaw. Kaya titingnan natin, pagka dapat talaga parati mong titingnan yung sitwasyon nila sa loob.
So pag doon sila lahat sa gilid, ayaw nila dito sa gitna kung saan yung ilaw, o ayaw nila doon sa lugar kung saan yung source ng heat, pangit din yon kasi masyadong mainit. Makikita mo rin yan, sila naghihingal, tawag natin dyan, nagpapanting, binababa nila yung pakpak nila tapos humihingal, masyadong mainit yung lugar. So ginagawa ko naman dyan mga katukan, simple lang naman po. Siyempre, tataas ko nga yung ilaw. Ilalayo ko nga yung ilaw sa mga sisiw. Hanggat na sila ay mag-ikot na naman, well distributed, or talagang nakakalat sila kung saan-saan. Na happy sila. Healthy po yung sisiw pagka ganyan. Yung problema kasi ng mga sisiw mga katukan, pag masyadong malamig, talagang nanghihina sila. Pag naghina po sila, papasok ngayon yung sakit. Kaya titingnan nyo parati yung dumi ng manok. Titingnan nyo parati yung dumi ng sisiw natin. Pag medyo basayan, mag-ingat po kayo. Medyo stress na po sila dyan. Pero pag yung dumi nila medyo pabilog, na hindi gaanong basa, hindi gaanong tuyo, napakaganda po at healthy po yung pakiramdam nila. So mga katukan, simple lang naman, magbigay tayo ng multivitamins before tayo magbakuna. Tapos after magbakuna, magbigay din tayo ng multivitamins. Yun lang po yung aking tips sa inyo kung paano nyo malalaman kung mainit nga ba o malamig doon sa loob ng inyong brooder. Mga katukaan, sana po may natutunan kayo sa simple nating explanation about brooding system sa inyo. Muli, ito po si Dr. Rafael Roy Himera ng Excellence Poultry and Livestock Specialist para sa kalusugan at iba pa. Pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, magpainom ng 2 sachet ng Ambroxetil sa 1 galon ng tubig sa loob ng 5 araw. Ang Ambroxetil ay pinaghalong amoxicillin, bromhexin at tylosin na magsisilbing proteksyon at gamot sa sakit. Dahil ito'y nakahalo sa tubig, sigurado kang matatanggap ng alaga ang antibiotic. Naku! Yung alaga ko naman ang may sakit. Huwag kang mag-alala. Sisiw yan sa Ambroxetil. Lahat ng manok ko is excellence protected. Nung lumabas yung Ambroxetil, sinubukan ko sa sisiw ko. It's a major component sa aming chick rearing. Napakabisa na gamitin mo against pisik or halak, sipon. Tandaan, pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, sisiw yan sa Ambroxetil. Sisiw, nagkakasakit na! Anong gagawin ko? Huwag kayong mag-alala. Sisiw yan sa Ambroxetil. Pinaghalong bisa ng amoxicillin, bromhexin at tylosin. Tamang-tamang timpla sa sakit ng inyong mga sisiw. Kaya pagdating sa sipon, pisik at halak, sisiw yan sa Ambroxetil. Max malakas! Max maliksi! Max matibay! Pinagsamang lakas ng super vitamina, vitamin B complex, liver extract at amino acids. Lamang ka sa Vitamax! Super B! Vitamina to the max! Mare, bili pa ako. Pasunod mo yan, pare. Ano ang sikreto mo? Aba, syempre. Binibigay ko ang hilig para magana swerte. Hoy, Joey! Siguraduhin mo malinis yan, ha? Siyempre naman, Shasha, my love. Zeromite atang gamit ko. Ang Zeromite ay may tea tree oil na pumapasok sa kaloob-looban ng balat at tibla ng balahibo. Siguradong patay ang lahat ng red mites, hanip at kuko. Yan! Sa Zeromite, balahibo pa lang, panalo ka na!
Magandang araw po mga kasabong, mga katukaan. Nandito po tayo ngayon sa second day ng World Game Fowl at World Pigeon Expo dito po sa World Trade Center. Alam nyo,